For example number 2, we have here a simple curve pa rin. Ano? So, ganun ulit. I-drawing ulit natin yung problem. So, sabi dito, a simple curve of the proposed extension of Pantabahadra Highway have a direction of tangent AB, which is due north. So, pataas lang siya. And the tangent BC bearing north 50 degrees east. Point A is at the PC, whose stationing is 20 plus 130.46. The degree of curve is 4 degrees. So, pwede nyo naman din ilagay muna yung mga given. Ano? So, we have degree of curve na 4 degrees. And then, we have stationing po at PC, which is yung point A din, na 20 plus 130.46. Or po pwede natin i-write na yan na 20,130.46 meters. So magagamit natin yan later sa ating problem. Ano pang pwede natin ilagay na given? Okay, pwede natin i-drawing. Ano? So wala na ibang given. So gaya ng way natin kanina, so drawing tayo ng pagganito pababa. Since stated din sa problem, the tangent AB o yung ating back tangent is due north. So pataas, no? So ito yung ating point A o yung ating point PC. Okay. So ngayon, binigyan tayo ng another tangent. BC, ano, ang bearing niya is north 50 degrees east. So meaning from dito po, ano, papunta dito ay 50 degrees. So po pwedeng pa ganyan siya. Okay. So yan ay 50 degrees. So ito ay point B. Ito ay point A. Or pwedeng point PC. Okay. So ito yung ating radius. Tapos yung ating isang radius is ito naman. So, ang pinapahanap sa atin, una pa lang is long chord po ng curve. And to recall, ang long chord natin na tinatawag is the distance from PC to PT. Okay? So, i-connect lang natin ito. Hindi yan pa curve ha. Yan ay straight line po, ano? So, diretso lang yan. Okay. So, ngayon, pinapahanap sa atin is long chord. Yung pangalawa, sige, dito muna tayo sa A. So, ganun ulit. Kumpletuhin lang natin yung mga lines natin kanina. So, etong part na to, yan ay C over 2, hindi ba? Ito din ay C over 2. Ito yung R. We have the tangents here. And then we have the R. Okay, so ano ba yung mga given? Check ulit natin. Binigyan ulit tayo ng degree of curve. Therefore, makakahanap tayo ng value ng ating radius, which is, wala ulit sinabi if arc or chord basis. So, mag-arrive tayo sa 1145.916 over degree of curve na 4. So, yan ay equal saan? Yan ay equal sa 286.479 meters. Okay, may radius na po tayo. So, kanina meron tayong formula na long chord o yung C natin is equal to 2R o yung radius multiply by sine function ng I over 2. Okay, so tingnan natin yung given. Meron ba tayong R? Na-compute na natin kanina. Meron ba tayong I? Okay, so balikan natin yung illustration natin. So sabi kanina dito, di ba, yung tangent BC, meron siya. Or yung 50 degrees na yun, is yun na yung I. Kasi kung mapapansin nyo, yun yung na-produce na angle from tangent AB, yung back tangent natin, and then yung forward tangent natin na BC. Okay? So pwede natin substitute na lang. We have 2 times yung R na 286. 286.479 multiply by sine of I over 2 na 50 over 2. Okay, yung C natin is equal sa 242.143 meters. Sir, siya na ba yung final answer? Yes po. For letter A, we have 242.143 meters na long chord natin. Kung gusto nyo naman, proceed kayo doon sa trigo functions, okay, then ulitin nyo din, maghihiwalay kayo ng triangle, pwede naman din kung doon kayo nasanay sa pagsasolve ng problema. For letter B, pinapahanap sa atin, compute the stationing of point D on the curve. So may point D tayo along the curve. Uh, Along a line joining the center of the curve. So joining the center of the curve
which makes an angle of 54 degrees with the tangent line passing through the PC. So, ito yung tangent na tinutukoy, yung tangent PC, yung AB. Okay, so may angle daw na 54 degrees. Okay, so kung i-drawing po natin yun, ito yung point D natin. Sabihin ulit natin, nandito siya. Okay? Sir, paano po ba namin malalaman kung nasaan yung point na yun? Okay, for item B, compute the stationing of point D on the curve. So meron daw tayong point D on the curve along a line. So dito muna tayo. So may point daw tayo, point D sa curve. O yan muna. So sabihin natin, nandito yung point natin. So kahit saan naman dyan, i-assume muna natin kung saan maglalay yung ating point. Ano? So sabihin natin, andito yung point natin. Ano? So next statement sabi, along a line. So meaning, yung point D natin is nandun din sa isang line. Bukod sa nasa curve siya, nag-a-act din siya doon sa isa pang line. Okay? Joining. Ano ba yung line na tinutukoy? Joining the center of the curve. Sir, ano po ba ang joining of the curve? Joining the center of the curve. Or ano po ba yung center of the curve? Ito po yun. Yung point O. Okay? So, joining the center of the curve with the tangent line passing through PC. Ano ba yung tinutukoy na tangent line passing through PC? Ito po, yung ating back tangent. Okay? So, yung line pala na yan, and then, yung line, pag kinonect natin yung D papunta dito sa center of the circle natin, ayan, saka ayan pa, no, diniretso natin. Etong angle na to, is yan pala si 54 degrees. Okay? Yan si 54 degrees. So, sir, paano ba natin yan masosolve? Yung pinapakompute yung stationing sa D, paano kaya natin masosolve yan? So, para masolve nyo at ma-analyze nyo mabuti, ihiwalay nyo yung mga dapat ihiwalay sa illustration. Paano gagawin yun? Di ba nung nag-connect tayo ng point D doon sa O, papunta doon sa tangent through PC, nagkaroon tayo ng triangle. So ngayon, ihiwalay natin yung triangle na yun. So, ayan po. Okay? So ito yung point O, ito yung PC, ito yung ating um, point na kung saan nag-meet yung tangent through PC and then yung line from O papuntang D. Okay? So sabi natin dito, di ba, ito daw pala yung 54 degrees. We have here a 90 degree. And then ito hindi natin alam. Sabihin natin X yan. Okay? So yan ay X. So paano natin makakompute yan? So 180. So X is equal to 180 minus 54 degrees minus 90 degrees. So yan ay equal po sa 36 degrees. Okay? So now we know that this angle is equal to 36 degrees. And based sa previous example natin, yan ay 2i din. Ano? Tinitreat natin yan na 2i. Okay? 2i yan. Pero tingnan natin kung may bearing ba yung 2i na yan. Ano? So anyway, proceed tayo sa ating solution. Ang kailangan kasi natin is yung length of the curve. So from PC to D, kailangan natin yung distance na yon para makuha natin yung stationing sa point D. Okay? So syempre, ito ay R and then ito R din yan. Okay? So solve natin yung ating stationing. Stationing at point D is equal to, meron tayong stationing sa PC. Ano? So yung 20,130.46. Okay? So dito tayo manggagaling. Papunta sa D, therefore plus. Okay? Plus, yung R natin, imumultiply natin sa angle o yung sa I. Okay? But yung I na yan, hindi yung ating um, 50. Okay? So, i-write natin, we have 20,130.46 plus, yung R natin is 286.479. Multiply yung I natin o yung angle na gagamitin is yung 36. Bakit po, sir, 36?
Ito lang yung ina-analyze natin na curve, hindi yung buo. Kaya 36 lang. Huwag kalimutan yung pi over 180 na i-multiply para maging grad. Therefore, stationing at P of at point D is equal to 20,310.458 meters. Or, nire-write lang natin ng base sa given, point B is equal to 20 plus 310.458. Okay. So I hope nasundan yung ating pagkuha ng stationing dun sa ating D. For the last item, what is the length of the line from D to the intersection of tangent AB? So ang tinutukoy po natin dyan ay yung line na ito. Okay? From point D, papunta dito sa AB. Ano? Yung intersection daw ng AB. Ito yun. Kasi ito yung AB eh. A to B. So yan yung line na yun. Ayan. Okay? So ito yung line na yan po. Ito po. Ayan. Yan yung tinutukoy na line. Sabihin natin, yan ay um, P. Okay? Sabihin natin yan ay line Y. Okay? So para ma-analyze natin na maayos yung ating item C, iwalay ulit natin yung triangle na na-form natin. Ano? So ito yung PC natin o yung point A. Tapos, ito yung ating line Y. Okay? Tapos, ito yung point D along the curve. And then, i-connect lang natin to, yung line na to, papunta sa ating PC. Okay? So, ito po yun. Okay? So, i-reflect ko din dito sa overall drawing natin. Naka-broken line na lang para visible. Okay? So, ito ay 54 degrees based dun sa ating given kanina sa item B. And then, ito, kung angle na to, ano kaya angle na yan? O, kung babalik tayo dun sa example 1, yan yung angle I. Okay? Yan yung angle I. Kaya kung sinulat kanina yung 2I is equal to 36. Kung yung 2I is equal to 36, yung I natin is equal po sa 18. Okay? So, ang pinapahanap sa atin, ano daw yung distance Y? Okay? So, dito, hindi natin sure na ito ba ay, eh, so dito sa triangle natin, hindi yan automatic right triangle. Ano? So, kapag kasi kinuha natin yung angle na to, automatic hindi yan 90 degrees kasi 54 plus 18. 72 lang yan eh. So, yung 180 minus 72, obviously, hindi siya 90 degrees. Therefore, yung buong triangle na to is hindi right triangle. If that's the case, hindi natin pwedeng gamitin yung trigo functions na sine function opposite over hypotenuse. So, sir, ano ba ang gagamitin pala natin? So, po pwede tayo class na gumamit ng sine law. Okay? So, pwede din naman cosine law kung kaya nung givens natin. Ano? Pero pwede tayo mag-sine law. So, yung y natin, i-over natin kay I na 18 is equal to yung distance natin na PC to D, i-over natin kay sin 54. Pero tingnan natin kung pwede naman na, so pwede tayo mag-sin law. Pero sige, kumpletuhin muna natin yung angle. So, para makuha yung angle D, so pwede natin gawin 180 minus 54 minus 18 degrees. Yan ay magiging equal sa 108 degrees. Okay? So ngayon may tatlong angle na tayo. Ang hinahanap natin is yung y. And then i-over natin sa sine 18 is equal to uh, distance from PC to D over sine 54 is equal to, pwede pa tayo maglagay ng isang uh, fraction. Ano? So yung distance natin from PC papunta, sabihin na lang natin ito ay um, L na lang, pwede naman din. Yung L natin over sine 108 degrees. Ito po yun. So, paano kaya tayo makakuha ng length of the line from D
papunta dun sa intersection na to, which is yung Y nga po. Ano? So, meron tayo kanina, bukod sa triangle na din drawing natin na yan, meron pa tayong isang triangle, hindi ba? So, itong point D, point PC, saka yung point PO. So, pag ihiwalay natin yan, nakaganito siya, hindi ba? Triangle din siya. O, ganyan. O, ganito po siya. Okay? So, hindi ito 90 degrees, ha? Hindi ito 90 degrees. Kaya malilito. So, ito ay R pa rin. R pa rin to. Tapos, meron kang 36 degrees. Tapos, ito, hindi natin alam yan, di ba? Yan nga yung distance PC to PD. Ay, PC to D. Okay, hindi natin alam yan. So, may R tayo. May 36 tayo. Nawawala itong side na to. So, therefore, pwede tayong gumamit ng cosine law. Okay? So, cosine law o yung cosine 36. So, pwede natin gamitan ng cosine law. Okay? So, anong gagawin natin dyan? Yung side na yun, sabihin natin PC to D is equal to square root natin. Square root ng, o yung R natin, shortcut ko na lang kasi 2R squared lang naman labas niyan eh. So, sabihin natin 2 times 286.479 squared minus, o di ba 2 times AB yun, di magiging 2 times R. So, pwede ko sabihin na 2R squared din, ano? So, 286.479 squared cosine 36 degrees. Okay? So, pag in-input natin sa calculus, that would be equal to 177.054 meters. Okay? So, itong portion na to sa sine law natin, hindi naman na natin kailangan yan. So, dito na lang tayo mag-focus sa dalawa. So, meron na tayong PC to PD na 177.054. Meron natin yung Y na lang yung nawawala sa atin. So, by cross multiplying, we have 177.054 multiplied by sine 18 over sine 54. We have Y is equal to 67.629 meters. So therefore, our final answer for item C is 67.629 meters. Yun yung distance ng D papunta dun sa intersection ng line na yun sa tangent AB.